Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for November 16 to 31, 2025. Paalala lang na ang reading na ito ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaaring hindi, just take what resonates. And pa-follow, like, subscribe, share na rin ang ating channel or ng video na to. So, let's see ano yung update sa inyo. What's the update for Aries? Overall energy, the moon. O, meron sa inyong emotional or maaring going through something. Maari ring merong revelation, no? Sa sitwasyon mo. Maaring may nare-reveal na katotohanan or may natutuklasan ka. This can be about yourself or about another person. Your challenge is the high priestess. Yung iba sa inyo, andun na eh. Andun yung instinct nyo, yung intuition nyo. May sinasabi na yung instinct nyo na ito yon. Pero, maaring, andun pa rin yung benefit of the doubt sa inyo na baka hindi naman. Okay? So, may alamin natin yan. Now, your opportunity, the 5 of Swords. So, meron kang opportunity na lumaban, finally, no? Na kumbaga, ipagtanggol yung sarili mo. Your blessing is the 5 of Wands. Ooh. Alam nyo, Aries, kung kayo ay sasali sa contest, maaring kayo ay mananalo. Lalo na kung paghahandaan nyo at magiging competitive kayo. Diba? Bottom of the deck, the 6 of Wands. This is about success, winning, no? Pagiging winner. Oh, kaya naman siguro. I think meron kayong mga natuklasan na kung sino talaga yung may totoong intention, magandang intention sa'yo. Yun nga lang, minsan nalalaman natin yan na in a form of betrayal na akala natin itong person na to ay genuine na totoong masaya para sa atin, pero hindi pala, 'di ba? Oh, you have the Two of Cups, the Wheel of Fortune. Yung iba kasi sa inyo, Aries, maganda ang takbo ng career, ng business, ng relationship ninyo. Kaya may mga tao na parang naisip nila na, ay, lahat na lang nasa kanya na. Parang ganun. So, pwedeng napapaligiran ka ng mga jealous people, no? Yung mga naiinggit, ganyan. So, I think mag-focus ka na lang sa sarili mo, wag mo na lang silang pansinin for as long as wala ka namang ginagawang masama, di ba? Nothing to worry about. You have the Queen of Cups, the Page of Pentacles. Andun kasi talaga yung commitment mo sa mga gusto mong gawin, sa mga pinupurso mo. Di ba nga, sabi, yan yung mga bagay na hindi mananakaw ng ibang tao sa atin. Yung mga intangible, like for example, yung lakas ng loob mo, yung talino mo, yung determinasyon mo, yung confidence mo, yung consistency mo, hindi yan mananakaw kasi manggagaling mismo sa'yo yan. Kumbaga, ikaw yung may control sa success mo, no? Na wala silang magagawa kung ikaw ay masipag, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay tumutupad sa mga pangarap mo, di ba? You have the Lovers and the Seven of Wands. Yung iba sa inyo, pagdating sa relationship, pwedeng may mga hindi nag-agree or tumututol sa relationship ninyo. Pwedeng mahal sa buhay or kamag-anak, kaibigan. Maaring yun yung reason rin kaya na medyo na turn off ka or ito yung na-reveal sa'yo na akala mo meron taong supportive sa'yo, yung pala hindi. And I feel like ang gagawin mo rito, iiwas ka na lang. Oo, iiwas ka na lang sa gulo. Kumbaga para sa'yo, ganun talaga eh. No? Meron at meron mga taong magiging against sa atin, lalo na kung nagiging successful na tayo. Sabi nga, the more na nagiging successful ka, the more na marami kang na-attract ng mga haters, ng mga doubters, ng mga yung mga yung mga nag-envious people, yung mga naiinggit, jealous people. So, let's clarify, what is the moon as an overall energy? Kasi I feel like you're stepping into your own power, oh. Ayun ulit, oh, Six of Wands. You're stepping into your own power. Kung makikita mo to, no? So yung reflection niya, ang laki pala talaga na siya ay, ano ba to?
jaguar. Oo, instead of pagiging pusa, jaguar pala talaga siya. So, I feel like ito yung isa rin sa nare-reveal sa inyo, yung power ninyo, yung kakayanan ninyo. And that's what makes you successful. Yan yung reason kaya merong mga taong naiinggit dahil marami kang kayang gawin. What is the High Priestess? O, the Eight of Swords. Yung iba sa inyo kasi ayaw nyo na lang ng gulo, umiiwas kayo sa gulo. Kaya lang, minsan may mga taong talagang yung bang nang-trigger sa atin. Ang gawin nyo, pagdasal nyo na lang sila. Oo, I think mas nakafocus ka ngayon. O yun, tinan nyo, may, may confirmation yung cellphone sa inyo. Ayan, may confirmation siya. Pasensya na guys. Oo. So, ayun, maari kasing meron kayong mga ideas gustong gawin, pero may mga taong somehow parang sila yung pumipigil sa'yo, dinidiscourage ka. Kasi alam nila yung kakayanan mo eh. Alam nila na kaya mong gawin yun. Kaya dinidiscourage ka nila para hindi mo sila maungusan. Hindi mo sila malagpasan or alam mo yung tipong mas umasenso sa kanila. What is the Five of Swords? The Hermit. Yung iba sa inyo, meron kayong opportunity na umiwas na lang sa gulo at mag-focus sa sarili. The Five of Swords is about competition. Meron taong makikipag-compete sa'yo, lalo na yung mga taong insecure sa kakayanan mo. Kaya yung iba sa inyo, mas pinipili nyo na lang mag-isa. Mas pinipili nyo na kayo lang yung kakampi nyo. Or mas pinipili nyo na manahimik na lang at hindi na i-share yung inyong mga plano. Kasi meron mga taong sumasabotahe sa inyong mga plano. Oh, wow! Ang ganda nito! Aries, ayan ang sinasabi ko sa inyo na, 'di ba, kanina kung may sasalihan kayong contest, mananalo kayo o kaya ito naman ay kung ano yung mga sinimulan mo, trinatrabaho mo ngayon, you're going to be successful. Ayan triumph kasi ang the Chariot. This is about growth, this is about success. So, focus ka dun sa success mo, focus ka dun sa gusto mong ma-achieve sa buhay, which is good, 'di ba? Kung lahat ng tao ay nagpo-focus na lang sa kani-kanilang sarili, maraming magiging successful. Money, career, finances. Oh, kayo na talaga. You have the sun. The sun is abundance, happiness, prosperity. Pagdating sa career, sa business, sa kaperahan ninyo, there's something to celebrate. Wow. And then sa love life naman, Seven of Cups. Yung iba sa inyo, kung kayo ay nasa relationship, maaring may mga times na parang hindi ka na ganun hindi mo na masyadong nararamdaman yung feelings mo for your person. Parang may kalituhan, ganon. Oo. Maaring hindi ka na ganun ka-deeply connected to your person. So ngayon nag-iisip ka, ano ba to? Tutuloy ko pa ba? Ganon. If you're single, sa ngayon, pihikan ka. Wala ka pang balak na pumasok sa isang relasyon. Kahit na maraming may interest, nagkaka-interest. Mapili. O, ayan. Second house, resources, focus mo, kaperahan, yung iyong values, yung iyong abilities, yung mga properties mo. So, more on money and finances kayo. You have Neptune, vision. Ayan, inyong mga pangarap. Talagang nangangarap kayo na kumbaga sky is the limit, parang walang limit na rin yan no? Meron kang mga ideas ngayon na gusto mo talagang i-pursue, gawin, para makita mo kung kaya mo siyang abutin. Oo, yung imagination mo ngayon is very strong. Marami kang mga ideas na gusto mong i-pursue. You have Venus in Aquarius in the 11th house. Meron kang iwasan na kaibigan or connection na you feel like hindi totoo sa'yo. Na alam mo na yung kanyang intention, hindi maganda, iiwasan mo. You have Mars in Virgo in the 6th house. Maari kasing merong person sa buhay mo na masyadong pinagmamasdan or parang pinakikialaman yung mga ginagawa mo na laging may mali, ganun. Pero sa totoo lang, siya yung mali. Sa totoo lang, ayaw lang niya na maging successful ka. Kaya, lagi niya pinapamukha sa'yo na
may mali yung ginagawa mo. Oo, or mali yung ginagawa mo. Meron kang choice. Tingnan natin. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Ayan, ito kasi yung time na may na stuck sa atin na hindi tayo makapili, lalo na kung maraming choices, no, sa paligid natin. Maraming options. Iniisip mo, tama ba yung magiging decision ko? But sa totoo lang, mas maganda na mas mag-focus ka doon sa strength mo, lakas mo, na ma-handle mo kung ano man yung magiging resulta nung pinili mo. Okay? Nung option mo, nung choice mo. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.